Ilang paalala po sa atin para po sa ating pananambahan. Make sure po natin na kapag nag-umpisa na po, nag-start na yung ating pagsamba, ay iwasan na po natin yung ating pagtayo, paglakad na mga unnecessary, at kung maaari ay ilagay po natin yung ating mga cellphones sa mute or silent para hindi po tayo makagambala sa ating pagsamba. Patuloy po nating i-prepare ang ating mga puso at makapagbigay po tayo magkakasama ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sound check. So mga kapatid, tayo ho ay magsipasok na upang tayo dumako sa ating mga announcements, reminders, and greetings. So yung mga nasa labas, please, ay magsipasok na po tayo. Okay, tayo dumako sa atin hong mga announcements and greetings. Una ho, bago ho makalimutan, ay nais ating batiin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Wala yata ngayon yung ating birthday girl, ano? Nandiyan ba? Si Nanay Lani? Wala. Okay. So, kung siya man po yung nanonood, happy birthday po sa inyo, Nay Lani. At patuloy natin pag-pray si Nanay. Ano po, alam natin yung nangyari kay Tatay Pepe. Nandun pa rin yung kanyang kabigatan doon. So pag-pray ho natin na patuloy pa na mas lalong maging kagalakan ang i-supply ng Panginoon at pag-asa na meron sa Ebanghelyo. Then also, happy birthday ho advance kay Sister Marilyn Gana. Sister Marilyn, salamat ho sa sopas. Advance happy birthday. And katabi niya ang isa pang magdiriwang ng kaarawan, Sister Amor, sa May 10. Sister Amor, advance happy birthday po. Sa inyo, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Meron pa ho ba magbe-birthday ngayong linggo? Ng Mayo, ngayong linggo? Wala na? Okay. So, kung wala na ho, ay ilang ho mo ng mga announcements. Next Sunday, May 12, anong meron? Mother's Day. Amen? So, again, ay hindi yun ang pangunahin. Ang pangunahin natin ay Lord's Day. Pero, isasama ho natin ang pagbibigay parangal sa mga ina ng tahanan. So we would like to encourage ladies, invite your
kumares. Ano? Try to invite ang inyong mga kapitbahay, mga kaibigan, na mga nanay. At kung sakali namang, baka mamaya ho, meron tayong inihanda na small token para sa mga nanay. Ngayon, baka mamaya naimbitahan mo isang jeep ng mga nanay, inimbitahan mo lahat ng mother leader, sabihin nyo naman sa amin para makapaghanda ho tayo. So, meron tayong small token para sa mga nanay dito sa church. So, muli ho ay maraming salamat sa biyaya ng Panginoon sa mga ina ng tahanan. And then also, pagkatapos ho ng May 12 na at the Mother's Day, ang atin naman hong tititingnan ay ang pagdiriwang ng ating ika-14 na taong anibersaryo sa May 26 po yan. That will be 21 days. 21 days to go before our church anniversary. Lord willing, ang atin hong mga invitations ay magiging available na next week, both digital and printed invitations para maipamigay ho natin, makapag-imbita ho tayo. Kinulang na ho yung oras natin patungkol sa church t-shirt. Sinubukan nating ihabol, pero hindi ho napangyari. So Lord willing, next year, mas maaga natin mapagplanuhan. Magkaroon tayo ng church t-shirt para ho sa ating anniversary. And then also, wait for further announcements. Wala pa hong final, pero nag-uusap na ho ang dalawang churches, ang JCBC Pandi at ang JCBC Guyong, about sa ating ikalawang church sports fellowship. Okay? Inter-church sports fellowship. So pakipag-pray po yan na mimili pa kami ng holiday ng more or less, kung hindi June, ay August. Noong nakaraang taon, August 21 ang holiday. So, binibigyan pa natin ng pansin kung alin ang pinakamagandang date. So, muli, yung mga chess masters, simula na mag-practice. Yung mga jolen hindi, walang jolen, table tennis, badminton, volleyball, ladies. Baka pwede kayong ladies fellowship volleyball. Papawis na rin para ho dyan. And then, ang mga men, magandang maulit yung basketball, para hindi lang tayo basta second place lagi. So nawa ho ay pag-pray ho natin yaan. Mamaya ho pagkatapos, hindi bandang dulo ng ating gawain ng pagsamba ay magdadaos ho tayo ng ating Lord's Supper. At nawa maging handa ho tayo para sa bagay ho na yan. And lastly, pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran na nahandoon ng mga karamdaman. Muli, utilize ho natin yung ating mga group chats. Pwede nyo kaming i-message agad, maipag-pray ng mga kapatiran, anumang mga prayer requests po natin. Okay, meron ba ako mga young people, meron ho kayong Joy Fellowship mamaya after lunch. Hindi after ng prayer meeting, after lunch. So susubukan nilang i-sandwich yung Joy Fellowship sa gawain natin before our afternoon service. So mga young people, I hope handa kayo. Magstay na lang kayo dito sa church. Dito lang kayo magtanghalian. At meron din naman konting ulam ang church na ihahanda. At para ho kayo ay magkasama-sama sa Joy Fellowship. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Liba na lang kung meron ako nakakalimutan. Meron ba ako nakakalimutan? Wala naman. Okay, so kung wala na ho, tayo dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Muli, nais kong i-remind ang mga magulang, welcome na welcome ho ang mga bata sa loob ng bahay-sambahan. Pero welcome na welcome din naman ang patuloy na pagtuturo at disiplina sa kanila patungkol sa gawain ho ng pagsamba. Tayo ho ay dadako sa sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Diyos sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila, banal, maluwalhating Diyos, na ikaw na lumalang sa lahat ng bagay at nagsusustento sa lahat ng bagay. O Diyos, salamat po at pinupuri ka namin. Salamat, Panginoon, sa iyong mahabang pasensya. Salamat sa iyong masaganang biyaya at kabutihan sa amin. Salamat sa pagsusupply ng aming mga pangangailangan at madalas, O Diyos, higit pa sa kailangan. Naroon ang kabutihan ng iyong kamay, naroon ang iyong nag-iingat na kamay, Panginoon. Lalo higit, Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan. Na kami, O Diyos, na mga hindi karapat-dapat ay kinahabagan mo. Oo, minahal mo, pinili mo, Panginoon, para sa iyong sarili. Salamat, O Diyos, na binigay mo ang aming Panginoong Jesus upang siya ang magbayad ng aming mga kasalanan doon sa krus. Salamat, O Diyos, sapagkat isang araw ikaw ang gumawa upang ang ebanghelyo ay makarating sa amin. Gayon din, ikaw ang nagbukas ng aming mga puso upang kami ay manampalataya kay Kristo. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. At tunay karapat-dapat ka lamang pag-alayan ng pagsamba. At ngayon, O Diyos, tulungan mo nawa kami. Ihanda mo kami, O Diyos, na sa lahat ng aming gagawin, hindi lamang panlabas, kundi, O Diyos, masumpungan mo na sa aming buong pagkatao, pinakasentro, O Diyos, hindi lamang sa aming gawa ng mga kamay, kundi maging sa puso namin, Panginoon, ay masumpungan mo na sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aawitan pa, sa pananalangin, maging sa pagbabasa ng iyong salita at sa pangangaral ng iyong mga katotohanan. Lahat ng ito, Panginoon, ay maging mabangong samyo at katanggap-tanggap na pagsamba sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, saliksikin mo kami ngayon. Gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang i-expose, Panginoon, ang mga lugar sa aming mga buhay na kung saan nandun ang kasalanan o mga pagkukulang. Tawarin mo kami, Panginoon, at sa biyaya mo ay patuloy mo kaming tulungan na makipaglaban sa kasalanan. O Diyos, sa lahat ng aming gagawin ko punawa ang maluwalhati. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat at tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Witi po natin sa Kalbaryo. Buhay ko'y malangin bukol, nahiwalay sa Panginoon, ni pansisi ay naparol sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni
po'y manatilig nakatayo para po sa basihan ng ating pagkakaloob. Papuri po para sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Tayo po'y magkakaloob sa ating kaloob. Ang ating basihan sa ating pagkakaloob sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunahan ng lahat ng inyong pangangailangan sa tuwina. Tayo pong ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa araw na ito. Salamat o Diyos sa pag-iingat, paggabay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat na nagpagpapala at kalakasan na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po o Diyos dahil kayo po ang Diyos na aming tagapagligtas. Maraming salamat po dahil patuloy niyo po aming kinakaawaan at kinakahabagan, Panginoon. At maging sa aming pagkakaloob, Panginoon, ay lagay niyo po sa aming mga puso ang tunay na kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay. Nagbibigay kami, Panginoon, hindi dahil may pangangailangan kami. Nagbibigay kami dahil nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos. Dahil lahat ng ito, Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Ang aming salapi, ang aming lakas, ang aming karunungan, lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay nagmumula po ito lahat sa iyo, O Diyos. Kaya sa aming pag-aalay, Panginoon, ay magamit po ito sa pinakamainam na para po sa ikakaluwalhati ng iyong gawain at kakalaganap ng iyong mga mabuting balita, Panginoon. At maging sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, gamitin mo po ito, Panginoon, sa ikakalago ng iglesyang ito, Panginoon. At patuloy ka pong magligtas sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga mabubuting bagay, Panginoon, na patuloy pong pinagkakaloob sa iyong mga anak. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magkaloob sa ating Panginoon. Tayo mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Christ arose. Jesus, my
Tayo po'y magsiteng lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong basahin mula sa aklat ng mga taga-Galasya, Kapitulo 6, talata 1 hanggang 10. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Mga kapatid, kung mayroon sa inyong mahulog sa pagkakasala, kayong mga espiritual ang dapat na mahinahong magtuwid sa Kanya. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung inaakala ng sino man na siya'y mahalaga, gayong wala naman siyang kabuluhan, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Sa gayon, masisiyahan siya kung mabuti ang kanyang ginagawa nang hindi inihahambing ang sarili sa iba. Sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling pasanin. Ang lahat ng pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ay dapat nilang ibahagi sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring hamakin, sapagkat kung ano ang itananim ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang nagtatanim ng mga bagay upang bigyang kasiyahan ang masasamang pagnanasa ng laman, ay mag-aani ng kapahamakan. Subalit ang nagtatanim upang bigyan ng kasiyahan ng Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon ay mag-aani tayo, kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Kaya't habang may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mari na po kayo magsiyo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Actually ho, tingin ko ho ay nagkamali ng basa ang ating multimedia team sa passage na ating pag-aaralan. It should be Galatians chapter 1, verses 6 to 10. Ang nangyari ay Galatians chapter 6, verses 1 to 10. At babasahin ko na lamang ho bago tayo manalangin. Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, that there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye which have received, let him be accursed. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong providensya at sa kaparaanan, Panginoon, na iyong pinili at maging sa kapanahunan na sakto sa iyong kalooban. Ang ebanghelyong ito ay nakarating sa amin. At kami, O Diyos, ay iyong iniligtas. Lord, ngunit alam namin ngayon, Panginoon, mula noon hanggang ngayon ay marami pa ring sumusubok sirain ng ebanghelyo. Tulungan mo nawa kami, O Diyos, bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia na maging mapagbantay sa mga peking ebanghelyo.
O Diyos, luwalhati mo ang iyong pangalan, patuloy ka pong gumawa sa kalagitnaan ng iyong mga mananampalataya. Patuloy mo kaming baguhin sa wangis ng aming Panginoong Hesus. At patuloy mo kaming gamitin bilang tagapagbantay at tagapaghayag ng ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat na ito ay aming hiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Noong June 20, 2005, medyo matagal-tagal na, I believe 19 years ago, June 20, 2005, isang pastor ng tinaguriang isa sa pinakamalaking Christian church sa Amerika ang umupo sa harapan ng CNN host na si Larry King at nandoon ang interview na ginawa sa kanya. Napakarami nilang pinag-usapan, pero ang pinakamahalaga na parte ng interview sa pastor na ito ay dumating sa dalawang pagkakataon nung nabigyang pansin ang eksklusibong claim ni Kristo. Na ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father except through me. At ang paulit-ulit na itinanong sa pastor na ito, si Jesus nga lang ba ang daan para pumunta sa langit? Si Jesus lamang ba ang daan para maligtas? At hindi ang pastor na ito ang unang naging guest. Meron ng ibang mga pastor. Actually, si John MacArthur ay mangilang beses nang na-interview ni Larry King. And I believe siya yung pinapatukuyan ni Larry King. Nung sinabi ni Larry King, and I read mula sa transcript noong interview na yon, ang sabi, because we have had ministers on who said, your record don't count. That means your performance, your works don't count. Either you believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you are, and you are going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. So ang sabi daw ng ibang mga pastor na interview na ni Larry King, walang kinalaman yan sa gawa mo. Kung ikaw ay lumananampalataya kay Kristo o hindi. Kung mananampalataya ka ni Jesus, ikaw ay ligtas at pupunta sa langit. Kung hindi ka mananampalataya ni Jesus, hindi ka pupunta sa langit. Ang sagot nitong sikat na pastor na ito na New York Times bestseller ang kanyang libro, yeah, I don't know. There's probably a balance between I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. I think it is a cop-out to say I am a Christian but I don't ever do anything. Now, nag-follow-up question si Larry King. What if you're Jewish or Muslim? You don't accept Christ at all. Ang sagot nitong pastor na ito, na supposedly Christian, you know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. Hindi ko alam. Nagtanong ulit si Larry King, if you believe you have to believe in Christ, they're wrong, aren't they? Kung naniniwala ka sa sinabi ni Jesus na siya lang ang daan patungo sa Ama, therefore, ang mga Hudyo ay mali, ang mga Muslim ay mali, at ang ibang mga relihiyon na nagtuturo ng salvation by works ay mali. Di ba? Ang sagot ng pastor, well, I don't know if I believe they're wrong. Hindi ko alam, hindi ko masabing mali sila eh. I believe here's what the Bible teaches, and from the Christian faith, this is what I believe. But I just think that only God will judge a person's heart. I spent a lot of time in India with my father. I don't know all about their religion, but I know they love God. And I don't know. I've seen their sincerity. So, I don't know. Hindi ko masabi kung yung mga
mga Hindu sa India, yung mga Muslim at yung mga Hudyo na ayaw manampalataya kay Kristo, hindi ko masabi kung sila ligtas. Hindi ako nga hatol ng puso. Hindi ko masabi. Well, ito ho ay kakaiba sa tono ni Apostol Pablo. Ang sabi nitong pastor ito, sa kagustuhan niyang hindi maka-offend, sa kagustuhan niya na ang mga tao ay patuloy siyang purihin at palakpakan at walang magalit sa kanya. Hindi niya masabing ang mga hindi mananampalataya ni Jesus ay hindi maliligtas. At ang pupunta lang sa langit ay ang lahat nagsisi at nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibang-iba ito sa tono ng mga apostol. Ang sabi ng salita ng Panginoon, unahin natin sa Acts chapter 4. Sa Acts chapter 4, verse number 12, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, For neither is there salvation in any other. Walang kaligtasan sa kanino man. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Hindi sinabi ng mga apostol, well, I don't know. Ang sabi nila, walang kaligtasan sa iba. Dahil meron lang iisang pangalan sa silong ng langit na ibinigay upang maligtas ang mga taong makasalanan. At sa talata na ating binasa sa Galatians chapter 1 verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo ito, But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sa kanila ang sumpa ng Diyos. Sa kanila ang puot ng Diyos. Kung nagtuturo ng ibang ebanghelyo, ng ibang kaparaanan ng kaligtasan. As I have said ho kanina, bago tayo magsimula sa Sunday School, all throughout this month, this is our anniversary month, ang ating tema ay United in the Gospel. And in the 3 Sundays leading to our anniversary Sunday, ang ating mga pag-aaral ay iikot sa Ebanghelyo. So magpapahinga ho muna tayo sa ating serye sa Romans chapter 12 and we will be zeroing in on the Gospel. Yes, hindi natin matatalakay ang lahat patungkol sa Gospel, but I hope ay mas maging maliwanag sa atin, mapaalalahanan tayo ng mga katotohanan. Therefore, we will have a clear understanding how and why are we united? Bakit tayo nagkakaisa? Bakit hindi tayo nakikipag-isa sa iba? At kaya ho ito ang ating unang pinag-aralan. Because there is no other gospel. Walang ibang ebanghelyo. Walang ibang paraan ng kaligtasan. Meron lang isang ibinigay ang Panginoon. At kapag ang mangangaral ay hindi kayang sabihin yun, takbo. Hindi siya tunay, kundi siya'y huwad na mangangaral. Ang ating mensahe ngayong umaga ay ito. The danger of a false gospel is always present, and we must always be vigilant against it. Ang panganib ng peking ebanghelyo ay laging naririyan kung kaya't tayo bilang iglesia, bilang mga mananampalataya ay kailangang palagiang maging mapagbantay laban dito. Una ho, tingnan natin the danger of forsaking the gospel. O pwede natin sabihin the present danger of forsaking the gospel. Kung babalik ho tayo sa ating binasa sa Galatians chapter 1, ang book of Galatians, particularly sa simula, ay may kakaibang tono kumpara sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo.
Pag pinuntahan nyo ang sulat niya sa mga taga-Ephesus, sa mga taga-Thessalonica, and even sa Corinto, na kung saan ang church sa Corinth ay punong-puno ng problema, na handun yung appreciation ni Apostol Pablo sa kanila. Andun muna yung pagbabanggit niya ng mga magandang bagay na nababalitaan niya tungkol sa mga mananampalataya na ito before dealing with the problem. Pero pagdating sa Galatians, pagkatapos sinabi ni Apostol Pablo, pinaalala niya sa kanila ang dakilang ebanghelyo. For example, sa verse 3 ng chapter 1, ang sabi ni Pablo ito, "Grace be to you and peace from God the Father and from the Lord Jesus, our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Amen." And we can say many things about this, pero narito unang ibinungad ni Apostol Pablo sa kanila ang katotohanan ng ebanghelyo. Christ gave himself for our sins. Pero pagkatapos sabihin niyo ni Pablo, hindi niya binigyan ng appreciation, hindi niya sinabihan muna na in-enumerate muna ito yung mga magagandang ginagawa niyo, tumungo siya agad sa problema. Sapagkat ang problema sa province, sa mga churches sa province ng Galatia ay problema sa vital. Ang puso mismo, ang ebanghelyo mismo. Ang sabi ni Pablo sa verse 6, "I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel." I marvel. Hindi ito humahanga, kung hindi, he was perplexed. Naguguluhan siya, paanong nangyari? Bakit ganito? Bakit ganyan ang kalagayan nyo ngayon? Hindi ko maisip paano nangyari yan, na napakabilis naman. At yung word dyan na removed is in the present tense. Better translated, you are being removed. You are in the process of being removed. Maaaring si Apostol Pablo ay nakatanggap ng report sa mga nangyayari sa Galatia, na kung saan may mga dumating na nangangaral ng pilipit na ebanghelyo, and seemingly ito ay natatanggap at ito ay pumapasok sa mga churches sa Galatia. Now, kung napansin niyo ho, kumpara sa iba, ang Galatia ay hindi isang partikular na lokal na lugar. Well, baguhin natin. Hindi kagaya ng Ephesians. Sa Epheso, isang maliit na bayan, at sa church doon. Sa Philippians, sa Philippi, sa church doon, sa bayan na yon, ang Galatia ay isang probinsya. Walang iniwan sa Bulacan na merong iba't ibang mga bayan. At yun ang Galatia. Doon natin masusumpungan sa province of Galatia, ang Antioch, Iconium, Lystra, Derbe. At sa Apostol Pablo, kagaya ng pinag-aaralan natin sa Book of Acts, sa kanyang first missionary journey, siya nagpunta sa mga lugar na ito at sa biyaya ng Diyos ay ginamit ng Panginoon si Apostol Pablo para mangaral ng ebanghelyo at maraming mga tao ang naligtas. Sa Acts chapter 13, we have the church na sa Antioch, sa chapter 14, sa Iconium, sa chapter 14 verse 6 sa Lystra, and then sa chapter 14 verse 21 hanggang 22 sa Derbe. So muli, ang punto ito, ang ginamit ng Diyos upang ang ebanghelyo ay maipangaral sa kanila ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Sigurado tama ang pangangaral. Sigurado mahusay ang pagtuturo. At sa kabila ng ginamit ng Diyos si Apostol Pablo para marami ang maligtas, para matayo ang mga iglesia sa mga lugar na yun, ay naroon pa rin ang danger ng peking ebanghelyo. So ang punto ho na nais kong ipaalala ho sa atin bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia, listen po mga kapatid, there is no ministry, there is no church immune to the danger of a perverted gospel. Walang church na immune. O walang church na hindi tinatablan. Halimbawa, ikaw si Superman. Si Superman ba umiilag sa bala?
Hindi ko makalimutan yung isang palabas na si Superman, binaril siya sa mata. Hindi man lang kumisap yung mata ni Superman. Tinanggap niya yung bala sa mata. Napingkog yung bala. Hindi siya umiilag sa bala. Bakit? Alam niya, hindi siya tinatablan. Mga kapatid, hindi tayo super church. Kung hindi tayo magiging maingat, kung hindi tayo magiging mapagbantay, ang peking ebanghelyo ay napakadali. Kagaya dito sa mga churches na ito, you are so soon removed. You are so soon being infected by the preaching of a perverted gospel. So tayo ay kinakailangan palagian maging mapagbantay. Sa iba't ibang paraan, pwedeng pumasok, lalo na sa kapanahunan natin ngayon, sa mga musikang napapakinggan, sa mga mangaral na available, konting click lang, nahandyan na. At maniwala ho kayo, may mga pagkakataon, they sound good. Pero dahan doon ang pagpapasok nila ng pilipit na ebanghelyo. As I've said sa ating introduction, kung kayo nagtatanong, sino yun? Yung in-interview ni Larry King, si Joel Austin. 40,000 every Sunday ang attendance nila, 40. Pero pilipit ang ebanghelyo. Now, merong dakilang panganib ng pandaraya ng pilipit na ebanghelyo. Puntahan natin sa verse 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Pero ang sabi nito ni Apostol Pablo, which is not another, but there be some that trouble you that would pervert the gospel of Christ. Now, ano itong sinabi ni Apostol Pablo, another which is not another? Ano ba talaga, Apostol Pablo? Ibang ebanghelyo o wala namang ibang ebanghelyo? O i-define ho natin ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Romans chapter 1 verse 16. Ito ang punto ni Apostol Pablo. Wala namang ibang paraan na ginawa ang Diyos para magligtas. Walang ibang ebanghelyo. Hindi may tatlong paraan, pili ka lang kung alin ang gusto mo. Hindi, meron lang iisa. Kaya niliwanag ni Apostol Pablo, there's no another gospel. Which is not another. Hindi to ibang paraan ng kaligtasan at libre tayo mamili. Kundi inilinaw ni Apostol Pablo, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Anong ginagawa nitong mga taong ito? They take the gospel of Christ and they pervert. They wrest. Dito galing yung wrestling. At sa wrestling, anong ginagawa nila? Yung totoong wrestling, hindi yung WWF na peking wrestling. Kung hindi yung sa wrestling, talagang nagpipilipitan sila. At yun yung ibig sabihin ng pervert, twisted. Merong mga nagpipilipit, they take the gospel of Christ, hindi na inaalis si Kristo, pero pinipilipit nila ang ebanghelyo. At isang magandang halimbawa huyaan ay sa chapter 15 ng Acts. Acts chapter 15. Anong sabi? And certain men which came down from Judea. So muli, may mga partikular na mga tao, galing sila sa Judea, galing sila sa Jerusalem, galing sila sa main, galing sila sa sentro. So, nung una, aakalain mo, pambihira, galing to sa sentro, talagang mga okay itong mga ito. Pero sadly, ang sabi nila, they taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Take note, hindi nila tinanggi si Kristo. Ila sinabing, hindi mo kailangan si Jesus. Pinanatili pa rin nila ang patungkol kay Jesus, pero ang sabi nila, okay, kailangan mo si Jesus, pero hindi lang yun. Liban na ikaw ay matuli. Kagaya ng kautusan ni Moses. Liban na ikip mo ang law. Actually, pag tinuloy nyo yung basa sa Acts chapter 15, you cannot be
saved. So in what way? Paano nila tinitwist ang gospel? They're adding to the gospel. Jesus Christ plus. The gospel plus. Plus circumcision. Plus good works. Plus baptism. Plus church membership. These are all but the twisting or the perversion of the gospel. At ito ay napaka mapandaya. Bakit? In a sense, may quote-unquote, tunog gospel pa rin. If you remember sa pag-aaral natin sa Sola Scriptura at saka Solus Christus, at kinumpara natin sa pananampalataya ng Roman Catholic Church, and we used their own books, na may mga lugar sa kanilang libro na pag binasa mo ang doktrina ng Roman Catholic Church, aakalain mo, wow, parang Baptist. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Pero pag tinuloy-tuloy mo ang basa, si Kristo at primarily sacraments. Membership. There's no salvation outside of the Holy Roman Catholic Church. Kailangan mong binyag. Kailangan mong sakramento. So muli, nandun si Kristo. So kaya pag pinakinggan mo, even ang mga Iglesia ni Cristo, even ang mga Saksi ni Jehovah, even ang mga Mormons, pag pinakinggan mo, they will mention Jesus Christ. They will maybe even mention about the gospel. Pero narito ang panganib. They will say, unless you be fill in the blanks, you cannot be saved. Napipilipit ang ebanghelyo. At narito ang matinding panganib. Sapagkat sa tenga ng mga hindi maingat, anong sasabihin nila? Peri-periho lang. Sim-sim, sim-sim. No, hindi same. Malaking-malaki ang pagkakaiba. Dahil yung isa ay pilipit na ebanghelyo na magdadala sa kapahamakan. At yung isa ay tunay na ebanghelyo na tanging paraan ng kaligtasan. They pervert the gospel. Certainly, hindi open-minded si Apostol Pablo patungkol sa bagay na ito. Napakatindi ng kanyang pagbibigay warning. Bakit? Dahil nandoon ang matinding panganib na daladala ng peking ebanghelyo. There's no salvation inside the false gospel. There's no hope. Walang pag-asa. Ang peking ebanghelyo ay magdadala sa impyerno. At wag ho tayong magkamali, mga kapatid. Hindi simply because dahil Baptist Church safe na. May mga Baptist Church dumudulas sa peking ebanghelyo. At pag hindi tayo magiging maingat, yung iba ay Jesus Christ Gospel plus sinner's prayer. Be very, very careful. Again, praying is not sin. Pero pag ginagawa mo ng prerequisite yun para maligtas, napaka mapanganib. And they rebsam, even sa social media. And they misuse text from Romans chapter 10. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall... Pinag-aralan natin yun. So let us be very, very careful. So the present danger of a false gospel, ngayon naman, the grave danger of a false gospel. Ano yung grabe? Ano yung matinding panganib ng peking ebanghelyo? Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Sana mapansin niyo sa verse na ito, nagbigay ng hypothetical situation si Apostol Pablo. Ano yung hypothetical situation? Even we, but though we, kahit kami, or an angel from heaven, kahit kaming mga apostol, kahit kami ni Barnabas, or kahit isa pang anghel mula sa langit,
Ang bumaba, kahit dumating pa si Archangel Gabriel or kumatok sa bahay mo si Michael, the Archangel, at they bring another gospel. Nakakaiba doon sa kanilang ipinangaral na nung una. Ang sabi ni Apostol Pablo, let them be accursed. Anong punto? The messenger, the name of the group or personality does not validate the message. The message validates the messenger. Wag nating sabihin na ito yung mangangaral ay okay na agad. Babalik at babalik tayo sa kung ano ang ipinangaral ng mga apostol. Ang sabi sa Acts chapter 17 verse 11. Acts 17 verse 11. Anong sabi? These were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and what? And searched the scriptures daily whether those things were so. Ang authority nila ay hindi yung mangangaral, kundi ang salita ng Diyos. At yes, binigyan ng Panginoon ng authority ang mga mangangaral sa loob ng lokal na iglesia, pero ang otoridad ng mga pastor sa iglesia ay nasa loob lamang ng salita ng Panginoon. And anytime nalalabas at lalagpas at tataliwas sa salita ng Panginoon, walang otoridad ang pastor o sino mang mangangaral. Gaano kapanganib ang peking ebanghelyo? Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Galatians chapter 1 verse 6, balik natin sa verse 6. I marvel that ye are so soon what? Removed from him that called you into the grace of Christ. Now, sabihin ko na ho agad, hindi ibig sabihin ito na wala ang kaligtasan nila. Hindi ibig sabihin sila iligtas tapos nawala. Kapag ang isang tao ay nakinig, kapag ang isang tao ay tinanggap niya at nanampalataya siya sa peking ebanghelyo, maaaring siya ay may pangalan pa rin quote-unquote Kristiyano. Maaaring siya ay bahagi pa rin ng isang totoong evangelical church. Pero kapag tinanggap ng isang tao ang pilipit na ebanghelyo, hindi siya tunay na mananampalataya. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, my sheep hear my voice. So hindi sila maaagaw. Pero anong ibig sabihin nito? Kapag sila ay nanampalataya sa isang pilipit na ebanghelyo, mapapakita lamang na ang kanilang pananampalataya nung una ay hindi totoo. Puntahan natin sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi ni Apostol Pablo rito, verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 15. Ang sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you, what? The gospel which I preached unto you, which also ye have received. Mga kapatid, aking dinideklara sa inyo ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa inyo. Sa madaling salita, nire-review natin ang gospel. Na tinanggap nyo. And wherein ye stand. Itong gospel na ito ay pinananatilihan ninyo. Handyan kayo sa gospel, hindi kayo naaalis. Hindi kayo nakikilos. Hindi nyo iniiwan. Verse 2, by which also ye are saved. How were they saved? By the gospel. If ye keep, and very unfortunate ang translation ng King James, ang word na memory ay wala sa Greek. Ang kaligtasan na hindi pagme-memorize ng gospel. If you hold fast sa idea, hindi mo binibitawan, kundi talagang pinanghahawakan mo ang ebanghelyo, hindi mo to binibitawan, hindi ka umaalis, nagpapatuloy ka sa ipinangaral naming ebanghelyo. Nakuha niyo? Ang sabi ni Pablo, if you keep that which I preach unto you, sabi niya, unless you have believed
in vain. Ano ibig sabihin? Kapag hindi sila nanatili sa ebanghelyong pinangaral ng mga apostol, whatever their profession, pagpapakilalang mananampalataya, ibig sabihin hindi yun totoo. Their belief, their initial profession ng pananampalataya kay Kristo is in vain. That means walang laman. Hindi totoo. Bakit? Dahil ang totoong mananampalataya ay nagpapatuloy sa totoong ebanghelyo. At kapag nasumpungan mo ang iyong sarili isang araw na kumapit ka na sa ibang ebanghelyo, hindi dahil nasira ang pangako ng Diyos ay may naagaw na mula sa kamay ni Kristo. Ito'y nagpapakita nung una pa man din ang iyong pananampalataya ay hindi totoo. Hindi totoo. So how dangerous is it? Ito'y nag-aalis sa iyo. Ito'y magpapakita na ikaw talaga ay wala sa kaligtasan na biyaya ng Panginoon. Verse 9. Galatians chapter 1 verse 9. Anong sabi? As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that which ye have received, let him be accursed. Mula sa hypothetical situation sa verse 8, though we or an angel from heaven, to the real case. Yung totoong kalagayan na ano, may mga pumunta sa Galatia, sa mga church sa Galatia, at may mga taong nangangaral ng ibang ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, kami man o anghel, mangaral ng ibang ebanghelyo kaysa sa pinangaral namin sa inyo, let them be accursed. Okay? Narinig niyo yun? Let me follow it up. Kung sino mang tao ang mangaral ng ibang ebanghelyo, liban sa pinangaral namin sa inyo, let them be accursed. Ang sinasabi ni Pablo, yung mga mangangaral na yan na dumating sa mga churches sa Galatia na nangangaral ng ibang ebanghelyo, pinipilipit nila ang ebanghelyo ng Kristo, nagdadagdag sila sa ebanghelyo ni Kristo, they are under God's curse. Sila'y nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Sila'y nasa ilalim ng puot ng Diyos. At kapag nanampalataya kayo dyan, dadalhin nila kayo sa ilalim ng puot ng Panginoon. Ano ang basis? Dalawang beses inulit ni Pablo sa verse 8 and sa verse 9, napakahalaga. Anong basis? Sa verse 8, anong sabi? But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, anong basis? Than that which we have preached. Saan nila ikukumpara? Sa ipinangaral na. Verse number 9. If, as we have said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, saan nila ikukumpara? Paano nila malalaman na ibang ebanghelyo na? Kukumpara nila dun sa unang ipinangaral ng mga apostol. Ang basis nila ay ang gospel na ipinangaral ng mga apostol. At kung babalik tayo sa 1 Corinthians chapter 15, nabasa natin kanina, ito inuulit ni Pablo. Napansin niyo dito. Sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you. Hindi ibang ebanghelyo. Sabi ni Pablo, inuulit ko lang yung dati kong ipinangaral. Inuulit ko yung ebanghelyo na tinanggap nyo. Inuulit ko yung ebanghelyo na pinapanatilihan nyo. Inuulit ko yung ebanghelyo na sa inyo yung nagligtas. Inuulit ko yung ebanghelyo na kung kayo ay nananatili dito, kayo'y ligtas. Liban na lang kung hindi kayo totoong nanampalataya. Ano ito? For I delivered unto you first of all, that which I also received. And I always point this out, mga kapatid. Ito rin ang ebanghelyong tinanggap ni Pablo. Ito rin ang nagligtas kay Pablo
na persecutor ng church. Ito rin ang tanging pag-asa ni Pablo. Hindi yung paglilingkod niya, hindi yung pagmimisyon niya, hindi yung pagtitiis niya ng maraming mga latay at kulungan at kung ano-anong kahirapan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Hindi siya doon nakatayo. Siya'y nakatungtong sa ebanghelyo na kanya rin namang tinanggap. At yung kanyang ipinapangaral at ngayon inuulit sa mga taga-Korinto. Ano ito? For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. That's the gospel in its most basic form. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sa ikatlong araw, siya'y nabuhay muli. At kung ito ay yung sinasampalataya ng tunay, you're saved. You're saved. At ito lamang ang pag-asa ng bawat makasalanan. So muli, nandoon ang danger, ang matinding danger ng pilipit na ebanghelyo. Kaya kailangan nating maging mapagbantay. At nandun din ang grabing danger na pagdadalhan sa iyo ng pilipit na ebanghelyo. You're under the curse of God. Now, number 3, dito tayo matatapos. The enticement of a false gospel, of the false gospel. Ang pagiging kaaya-aya. Kagaya ho nung pinagsimulan natin kanina, si Joel Austin. Bakit hindi niya masabi? Bakit hindi niya masagot yung tanong? Hindi sila ligtas kasi ayaw nilang manampalataya kay Kristo. Sabi niya, I don't know. I'm not the judge of the heart. Mga kapatid, malinaw ang salita ng Panginoon. Pero ang huwad ng mga ngaral na ito ay hindi niya masabing si Jesus lamang ang tagapagligtas. Bakit? Dahil mas concerned siya hindi sa katotohanan ng Diyos kung hindi sa mga sasabihin ng tao. At nahandun yung enticement. Nahandoon yung halina ng peking ebanghelyo. Bakit? Mas welcoming ang peking ebanghelyo. Mas user-friendly ang peking ebanghelyo. Mas politically correct ang peking ebanghelyo. Kaya ang nung sabi ni Apostol Pablo, verse 10, For do I now persuade men or God? That word persuade meaning to convince, to pacify, to tranquilize. Ano ba? Sino ba ang ipapacify ko? Kung pipili ako, kaninong galit ang gusto kong mawala? Gusto ko bang mawala ang galit ng tao? O gusto ko bang mawala ang galit ng Diyos? For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? Ang aking bang layunin ay bigyang lughod ang mga tao? Ang aking bang layunin ay kilitiin ang mga tenga ng mga tao? Ang sabi ni Apostol Pablo, For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Mga kapatid, sadly, hindi kakaunti all throughout Christian history ang mga mangangaral ng ebanghelyo. But because of fame, because of riches, sa kasikatan, sa kayamanan, ilang beses na ako nakabasa at nakapakinig, ibang-iba na daw pag nakatutok na ang camera sa iyo at naka-live ka na at libo-libo mula sa ibang parte ng mga mundo ang nanonood sa iyo. Let us be very, very careful. Bakit? May ibang alindog ang peking ebanghelyo. Mas dadami ang tao sa church. Pag mas dumami ang tao sa church, guess what? Baka kailangan natin ng tripling laki ng offering box. Mas dadami ang pera sa church. Pag dumami ang tao sa church, dumami ang pera sa church, guess what? Mas tatanyag ang pangalan ng pastor sa church. Tatanyag yung mga pangalan ng mga members sa church. At maaaring maiimbitahan ka na sa Malacanang.
Oo, ang bilis ng jump, ano. Maaaring liligawan ka na ng mga politiko, pakiramdam mo, makapangyarihan ka na, nagpapasintabi sa iyo ang mga mayor, ang mga governor, o tumatakbong senador. May enticement ang peking ebanghelyo. So let us be very, very careful. Dahil ang tunay na ebanghelyo ay hindi sikat. Ang tunay na ebanghelyo kinamumuhian ng tao. Bakit? Dahil ang tunay na ebanghelyo dumudurog sa kayabangan ng tao. Walang puwang ang kayabangan sa totoong ebanghelyo. That's why salvation is by grace through faith. Why? Upang walang makapagmalaki. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito, but we preach Christ crucified. We preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness. Kamangmangan, kalokohan, nabuhay muli, yak. Ang sabi sa mga universidad, believing the gospel is intellectual suicide. Ang tingin sa iyo ay mangmang kapag naniwala ka sa ebanghelyo. Ituturing kang substandard. Ituturing kang class B. Mababa ang tingin. Hindi katanggap-tanggap ang tunay na ebanghelyo sa marami. Unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness, verse 24, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Yun ang ating tanging pag-asa. Ang epektibong pagtawag ng Diyos. Mga kapatid, just try to analyze ang gawain ng mga mangangaral ay mangaral ng balita na ayaw ng mga tao. Ayaw ng mga tao. Anong tanging pag-asa ng mangangaral? Wala sa kanyang husay, wala sa kanyang kakayahan, kundi nasa Diyos na tumatawag. At pag ang Diyos na mabiyaya ay tumawag sa Hudyo man o sa Griego, ano nangyayari? Sa mata ng Hudyo na ito, sa mata ng Griego na ito na binuksan ng Panginoon, Christ is now the power of God and the wisdom of God. And they will believe the gospel. Sa ating mga mananampalataya, tayo ay maging maingat. Na maaaring meron dumating dito isang araw, magpakilalang Kristiyano, pero yun pala ay may dalang peking ebanghelyo. Lagi nating i-check, ito ba ang sinabi ng mga apostol? Ito ba ang ebanghelyong itinuro ng mga apostol? I told you the story one time. May nakausap ako diyang pastor, sumusuong sa gubatan ng Mindanao, kahit sa gitna ng mga abusaya. Ang tapang niya. Pero sa loob ng 15 minutes, sinusubukan kong unawahin ano ang pananampalataya ng taong ito. Tinatanong ko siya kung paano siya naligtas. Tinatanong ko siya kung paano maliligtas ang tao. Laging malabo ang sagot. Walang isa mang banggit patungkol sa kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo. Walang anumang banggit patungkol sa ebanghelyo. Lagi nilang sinasabi, dapat may relasyon ka kay Kristo. Dapat may relasyon ka kay Kristo. Dapat manampalataya ka kay Kristo. So mga kapatid, mga kaibigan, tayo ay maging mapagbantay. Maging mapagbantay tayo sa ating iglesia. Hindi lamang sa mga tumatayo sa likodan ng pulpito, kundi maging sa mga kanta na ating inaawit. Na pwedeng pumasok ang peking ebanghelyo. Maging mapagbantay tayo. Hindi lamang sa mga nangangaral sa likodan ng pulpito, kundi sa mga nangangaral na napapanood natin sa social media. Maging mapagbantay tayo. Mga kapatid, hindi lahat ng libro sa Christian bookstore ay Christian. Saan tayo babalik? Babalik tayo sa sinabi ni Pablo, you should compare it to that which they have preached.
Ano bang ipinangaral ng mga apostol? Sa masusumpungan ng pinangaral ng mga apostol? Ang salita ng Diyos. At magiging mapagbantay lang o magiging mahusay tayong tagapagbantay kung magiging grounded tayo sa salita ng Panginoon. As we have said, ang tema natin sa anniversary is United in the Gospel. We will only have unity, not in the name of our church. Hindi porket Baptist, okay na. Ang ating unity ay nasa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Maging mapagbantay tayo. Bakit? Totoo pa rin. Andyan pa rin ang panganib ng peking ebanghelyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. At tulungan mo nawa kami bilang mga mananampalataya o bilang mga Kristiyano na maging mapagbantay laban sa peke o huwad na ebanghelyo. At tulungan mo kami, O Diyos, sa nawa mula sa church na ito at mula sa bawat bibig ng mga mananampalataya na bahagi ng iglesyang ito, na patuloy na mamutawi sa aming mga bibig ang tunay na ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Gamitin mo kami, O Diyos, upang ang ebanghelyo ng kaligtasan ay maihatid sa iba. Ingatan mo kami, Panginoon. Hindi kami immune. Nawa, O Diyos, patuloy ka mahabag at maging mabiyaya sa amin. Ikaw patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan at sa pagpapatuloy ng aming pagsamba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ho ay dediretso sa atin hong gawain ng Lord's Supper. Hinangan ko ho yung ating mga available na deacons, si Brother Totoy, si Brother Alex. Wala ho yung dalawa. Siguro si Brother Jusnel na lang at saka si Brother Daryl ang mag-substitute kay Brother William at kay Brother Junjun. Dito ho tayo sa harapan. Bago ho natin i-distribute ang ating gagamitin para ho sa ating Lord's Supper, babasahin ko lang ho ilang mga talata sa salita ng Panginoon upang magsilbing paalala ho sa atin. Sapagkat dito ho sa JCBC ay seryoso ho tayo sa gawain ng Lord's Supper. Hindi ho basta-basta. Hindi ho porkit gusto nating makibahagi ay pwede na. Sapagkat meron ho mga pamantayan na binalagay ang salita ng Panginoon. Ang sabi ho sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So isang matinding warning. Huwag ka basta-basta makibahagi dito. Bakit? May mga taong hindi dapat. Na pwede mangyari na pag ginawa mo ito ay magkakasala ka pa laban sa Panginoon. Una, kung alam mo na hindi ka Kristiyano, hindi ka pa bahagi ng katawan ni Kristo, hindi ka pa nakikinabang sa kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon, hindi ka pa tunay na nanampalataya sa Ebanghelyo, kaibigan, nais kong makiusap sa iyo, huwag kang makibahagi sapagkat magkakasala ka sa Panginoon. Pangalawa, kung ikaw ay mananampalataya, ngunit nahandun ka sa pamumuhay sa kasalanan. Una sa lahat, kung hindi nahandun ka sa pagsuway sa kalooban ng Diyos patungkol sa tubig ng bautismo, na maipapayo ko na huwag muna. Kung naririto ka, Brother Paul, ako'y mananampalataya na, ako'y sumunod sa tubig ng bautismo, pero may problema ako sa buhay ko. Lahat ho ng Kristiyano ay meron. Kaya sabi ng salita ng Diyos, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. So hindi option sa Kristiyano ang hindi makibahagi. Kung ikaw totoong mananampalataya, hindi pwedeng hindi ka makibahagi. Ang option lang ay ito, siyasatin mo ang iyong sarili at pagsisihan ng kasalanan at makibahagi ka sa pag-alaala sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Para ho dyan, tayo ho muna ay manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa dugong natigis sa krus. Salamat po
sa kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Sangayon sa iyong salita, Panginoon, sa kanyang krus, Panginoon, ay kasamang naipako ang listahan ng lahat ng aming mga kasalanan. Ay ito, Panginoon, ay kanyang binayaran. Upang kami na mga nananampalataya ng Ebanghelyo ay mabihis naman ng perpektong katwiran. O Diyos, tulungan mo po kami na alalahanin, na lalong maging mahalaga, na lalong maging matamis, na lalo, Panginoon, itong magbigay ng sigla sa aming pananampalataya. Salamat po sa pagliligtas na ginawa mo sa pamamagitan ni Kristo. At samahan at tulungan mo kami ngayon sa pagdaraos ng banal na hapunan na ito. Mataas ka nawa, Panginoon. Siyasatin mo kami sa anumang kasalanan. Tawarin mo kami sa anumang mga pagsalansang. Kami patuloy na tumitingin kay Jesus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Halang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo.
Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. Again din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, kami ang dapat tumanggap ng puot. Kami dapat ang tumanggap ng parusa. Kami dapat ang magdusa ng walang hanggan. Pero lahat ng ito, O Diyos, sa biyaya mo at sa pagmamahal mo, ay tinanggap ng aming Panginoong Hesukristo. Siya na walang kasalanan ay naging tinuring na wala na may sala upang kami na mga makasalanan ay magkamit ng katuwiran na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat inaalaala namin ng isang bagay na totoong nangyari. Salamat, O Diyos, dahil tunay siyang namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. At salamat po sapagkat tunay sa ikatlong araw siya'y nabuhay muli para sa aming kaligtasan. Ama, tulungan mo kami na lumakad sa kaparaanan na nagbibigay kagandahan sa Ebanghelyo. Tulungan mo kami nawa ang aming mga buhay maging palamuti ng katotohanan ni Kristo. Tulungan mo kami, O Diyos, sa patuloy na maging tapat na tagapagbantay at tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At patuloy nawang ingatan ng iglesyang ito at bawat mananampalataya ay gamitin mo para maingatan, maprotektahan mula sa pagpilipit ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa pagkakataong alalahanin ang ginawa ng aming Panginoong Hesus. Nawa, patuloy mong gamitin ito upang patuloy kaming itulak sa banal at matuwid na pamumuhay para sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na ang yung mga cups ay pakilagay na lang ho sa mesa doon sa likod. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, eyes are angels in glory.
ngalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. At muli, patuloy ko hong hinikayat ang bawat isa. Balikan natin ang mga talata na ating pinag-aralan. Pagbulayan natin ang mga katotohanan upang ito'y patuloy na magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo saan man niya tayo dinala. At sa ating paghiwa-hiwalay nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa mabawat isa sa atin, at patuloy tayong maging mabuting halimbawa saan mang tayo nila ng Panginoon, alang-alang sa kapurihan ng Kanyang pangalan. God bless po, magandang tanghali. Dito tatapos ang ating gawain ng pagsamba. Reminder ho, mothers, subukan niyo mag-imbita ng iba pang mga ina sa Sunday para sa ating Mother's Day celebration. Lord willing, ay magkita-kita ho tayo. And then also, sa mga young people, may Joy Fellowship before ng ating second service. God bless po.